friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po na patuloy na nanonood, sumasama sa atin pong pag-aaral sa salita ng Panginoon. Dito po sa Today's Spiritual Insight. At ako po ang inyong host, Pastor J.R. Sore. Patuloy po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. And kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang inyong mga trabaho? Kamusta po ang inyong mga family? No? Pamilya niyo po, kamusta po at ang inyong kalusugan? Amin pong dinadalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sa gabing ito, patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. All our sorrow share. At patuloy po tayo sa introduce at pag-promote ng atin pong mga ministries, lalo na sa Go Kids Asia, Go Kids Asia Academy. Please follow sa kanilang pong YouTube, subscribe, and also follow their Facebook page. At meron din pong Bible Basketball Ministry sa Iloilo, and also ang Gooducate, no? Patuloy po kayo sa subscribe at pag-follow sa kanilang pong Facebook page at sa kanilang mga ministries. And for tonight, dito na po tayo sa John chapter 6 verse 34. Pinag-aralan po natin sa loob na po ng 6 na araw. At ngayong gabi ay ikapitong araw na po sa ating pag-aaral dito sa John chapter 6. Yung sabi dito ng mga tao na nakakain at hinahanap talaga nila si Jesus, ngunit yung sa kanila, they were after the food na makain, na makabusog sa kanila. At ayaw naman nilang maniwala kay Jesus. Sabi dito sa verse 34, "Sir," they said, "give us that bread every day." Give us this bread daily. Sino ba naman ang ayaw na hindi ka na kailangang magtrabaho, ay kakain ka na lang at kakain? Lahat ng tao gusto ng comfortable kind of life. At yung mga taong ito, sabi niya, "Give us that bread every day." Ay yung sinabi ni Jesus na the true bread, yung totoong tinapay ng Panginoon, is the one who comes down. Yung sinasabi niya ay siya. Siya yung ipinadala na galing sa langit upang may buhay na walang hanggan ang mga tao kung ang tao ay maniwala sa Kanya. So sabi niya dito, that comes down from heaven and gives life to the world. Pero yung nasa isip nila, life na kung saan physical life. Of course, mabubusog at may buhay at mabubuhay, magsusurvive, no? Pero sabi ni Jesus in verse 35, "I am the bread of life. Whoever comes to me," sabi ni Jesus, "I will never be thirsty. Whoever believes in me will never be thirsty. Whoever comes to me will never be hungry again." So, sabi niya in verse 36, "But you have not believed in me
even though you have sinned me. Ito po, ilang beses na sinasabi ni Jesus that this is not about the physical food. Jesus told them to focus on heavenly things or spiritual things. Hindi lang po sa earthly things. Yes, ang physical food is for us to survive. Ba? Kumakain tayo para mag-survive. But this spiritual food naman is also necessary. It's very important na mayroon din tayo nito. Na mayroon tayong Jesus Christ sa ating mga buhay. For us to be satisfied. We need Jesus. Yung sabi niya, I am the bread of life. It is Jesus who is the bread of life. Then they asked Jesus, give us this bread always. Panginoon, bigyan mo kami nitong pagkain na ito na galing langit. But sadly, hindi nila naiintindihan. Hindi po pagkain ang sagot sa ating lahat na problema. Yung pagkain, of course, sagot sa gutom. Pero mayroong gutom, uhaw, at gutom na hindi mapunan o kayang busugin ng pisikal o ng food o ng pagkain. So it is not food, no? Hindi po food o pagkain ang answer sa lahat ng problema. Dapat nating isipin na si Jesus dito po sa chapter 6 ay nagsasabing, kailangan niyo ako. You need me in your life. Baka ngayong gabi, mayroon pa po sa atin na wala pa kay Jesus or mayroon kayong relatives, pamilya na hindi pa, alam nyo pong hindi pa nakakilala, wala pa silang relationship sa Panginoon through Jesus Christ. Maaari nyo pong itong iparinig sa kanila, yung message na ito, na kailangan nila si Jesus. They need Jesus Christ sa kanilang mga buhay. So, dapat nating isipin that we need Jesus. Maraming mga tao na ayaw kay Jesus, but He is the bread of life. He is the bread of life. Sana po ay ma-realize ng lahat na ating pamilya, mga kaibigan, kailangan natin siya sa ating buhay. Yung kwentong ito, sabi dito, yung gusto nila ng mga tao ay hindi ibinigay ng Panginoon. They want bread, physical bread. But Jesus is offering something bigger, something great, bigger and greater than food. And that is Jesus Christ. Eternal life, yung ino-offer ng Panginoon sa kanila. Yet they don't want it. Hanggang ngayon po, salvation is being offered free sa ating lahat. Jesus Christ died on the cross of Calvary para sa pagbayad ng ating mga kasalanan. So ito po, in verse 36, sabi ng Panginoon, ayaw nyo namang maniwala, but you haven't believed in me, even though you have sinned me. Ito yung malungkot. Kaharap nila si Jesus, but ayaw nilang maniwala. Si Jesus na mismo ang nagtuturo sa kanila, but ayaw nilang maniwala. Jesus said, I am the bread of life. Kailangan nating i-shift yung ating pagtingin, ating isip, ating mga puso from earthly things to heavenly, to Jesus. Eto po. Jesus is the only one that can satisfy our hungry soul. Jesus lang po. Maraming mga tao mayayaman, pero sabi nila, bakit parang may kulang? Maraming mga tao sikat, pero sabi nila, bakit parang may kulang? Dahil ang kulang na yon ay si Jesus. Si Jesus lang ang makapagpuno
He alone can satisfy our hungry soul. Hungry soul. Gutom. Hindi mapunan ng kasiyahan, pleasure, entertainment. Lahat ito ay hindi sapat. Ibig sabihin, pag may nararamdaman kang kulang sa iyong buhay, na parang, sabi yung parang nandyan naman lahat pero may kulang, it is Jesus. Dahil siya lang ang makapag-satisfy ng ating mga puso, our longings. He is the only satisfaction. Pagpatuloy po natin itong pag-aaral bukas. Lord willing, see you tomorrow. God bless. Keep safe and good night.